Ayaw nila po sa commitments. Naglilingkod po sila sa Diyos, depende sa mood. Nangyayari po ito kahit sa mga Kristiyano. Ang hinahanap ng mga tao ngayon ay kung saan sila masaya. Kaya ayaw sa mga commitments at ayaw nilang magtalaga ng kanilang mga sarili sa mga panghabang buhay na relasyon. Pati sa pamilya, sa iglesia, at nakalulungkot nga po pati sa Diyos. Kaya po ang pag-aaral natin ngayon ay tungkol po sa pag-ibig ng tunay na alagad. Ang Panginoon po nang ibigay sa mga tagasunod ang dakilang atas ay ipinag-utos niya na gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Kailangang mabautismuhan at maturuang sumunod. Sa dalawang kondisyong ito, nangako po ang Panginoon sa kanila na siya ay laging kasama nila hanggang sa katapusan ng daigdig. Bakit po ang iba ay nakasusunod sa mga kondisyong ito at nararanasan nila si Kristo at ang iba ay hindi po sila nakakasunod? Ano nga ba ang naghihiwalay sa mga peking mga alagad at mga tunay na alagad? Ano ang kaibahan at diferensya ng dalawa? Kaya nga po sa umaga ito ay ating pong pag-aaralan ang mga kondisyong inilatag ng Panginoon upang ang sinuman ay maging tunay na alagad. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 14, talatang 25 hanggang 33. Sige po, samahan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi pa siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo." 29. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat na makakakita niyon. Kasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makapagdidigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagsundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito, na kami muling makakapag-aral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, pangunahan at buksan ng yung mga isip at puso, Panginoon, upang malayang makapasok dito ang mga salita. Bigyan mo kami ng wisdom upang maunawaan namin ang mga gusto mong pahayag sa amin sa araw na ito tungkol sa mga tunay na alagad. Nawa kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng tunay, Panginoon, at kami makapagtapos sa aming mga gawain ito, Panginoon, at kami makapagtiis hanggang wakas, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Ano nga ba ang pag-ibig ang hinihingi ng Diyos sa mga tunay na alagad? Una po, pag-ibig sa Diyos na nangingibabaw kaysa kanino paman. Ang Panginoon ay naglagay ng pamantayan laban sa natural na pag-ibig ng tao para sa iba, maging sa kanyang sarili. Maaring sa iba ito ay napakalupit at hindi parehas. Subalit sa katotohanan,
Ito ang mga kapilian na ginagawa natin araw-araw na kung saan nahayag kung sino ang higit na iniibig natin sa ating mga puso. Ayon nga po sa talatang 26, ang sabi ay, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ano po ba ang naturalesa ng tao kapag pinag-uusapan ay loyalty o katapatan? Ang una pong loyalty o katapatan ng tao ay ang kanyang sarili, di po ba? Ang kanyang mga pagpapasya at plano ay dinidikta ng kanyang personal na interes. Ang susunod sa sarili ay ang pamilya. Magsasakripisyo ang tao para sa kapakanan ng pamilya. At pagkatapos ng sarili at pamilya, ay maaaring sumunod po ang trabaho at pagkatapos hinuhuli nila ang Diyos. Hindi po ganito ang gusto ng Diyos. Ang ibig ng Diyos ay unahin natin siya bago ang ano pa mang bagay sa lahat ng relasyon, maging ang ating pamilya o sarili. Kung hindi natin ito ipapangako at hindi gagawin, hindi po tayo magiging alagad ni Kristo. Tulad po ng mga Hudyo, tayo rin mga Pilipino ay napakahalaga sa atin ng pamilya. Pero kung tayo ay susunod sa Panginoong Hesus, maging ang mga mahal natin sa buhay ay di dapat mangibabaw sa puso natin. Lalo na po kung ang pamilya natin ay di pa Kristiyano. Kung pipiliin po tayo kung pamilya o si Jesus, halimbawa sa oras na ito, kung papipiliin tayo kung sino ang susundin natin o sino ang mamahalin natin ng higit, ang pamilya natin o si Jesus, sino po ang pipiliin natin? Sino po? Siyempre po, dapat ang Panginoong Jesus ang dapat nating piliin. Yan po ang sinasabi niya eh. Yan po ang utos niya. Kaya dapat nating sundin. Jesus first, di po ba? Pangalawa lang po ang pamilya. Hindi po masama na magkaroon ng pamilya. Sa katunayan, siya po ang may design ng pamilya, di po ba? May instruction pa nga ang Panginoon kung paano pangalagaan ang pamilya eh. Di po? Ang sabi niyo sa Efeso 5, 22 hanggang 23. Sabi doon ay dapat na magpasakop ang mga babae at sa kanilang mga asawa sa lahat ng bagay. Ganon din ang mga lalaki na mahalin nila ang kanilang mga asawa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. At sinasabi din doon na ganon din sa mga anak na sinasabing sundin at igalang ang mga magulang. Ang ibig pong sabihin dito ay kailangan nating ibigin ang Diyos ng higit sa lahat kaysa iba. Hindi po inihiling ng Panginoon na huwag nating mahalin ang ating pamilya, na magalit tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang. Kailangan lang natin na pumili kung sino ang higit nating susundin. Kung sila ba o ang ating Panginoon ang uunahin o iibigin. Samantalang kailangang ibigin natin ang ating mga magulang at pamilya, ay hindi naman dapat nating ibigin sila ng higit pa sa ating Panginoon na humahadlang kung ito may nakakahadlang sa atin bilang alagad. Paano ba nakakahadlang ang ating pamilya sa ating paglilingkod bilang alagad? Nakakahadlang po sila kung hindi sila nakakaunawa sa ating mga commitment, lalo na kung hindi pa sila mananampalataya. Pinagbabawalan ka ng iyong mga magulang na dumalo sa mga gawain ng Panginoon, sa mga pagtitipon, mga pagsamba. Hindi mo kayang ipagtanggol si Jesus dahil natatakot ka sa kanila, di po ba? Gayon din ang higit na pag-ibig sa asawa kaysa sa Panginoon na makakadlang sa atin sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Mahal natin ang ating mga asa-asawa. Ito marahil ang dahilan ng isang inanyayahan. Subalit hindi siya tumugon o pumunta dahil siya ay bagong kasal
Sinabi po yan sa verse 20 ng Lucas na sinabi na ng inanyayahan na hindi siya makakadalo dahil siya ay bagong kasal. Inuna niya ang bagay na ito sa paanyaya ng Panginoon. Nangyayari din po ito na ang asawa natin ang nakakahadlang sa ating pagsunod sa Panginoon. Kung kontrolado ka rin ng iyong asawa para hindi makadalo sa mga gawain. At madalas nga po ay humahantong sa pag-aaway dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Kailangan nating ibigin ang ating sarili-sariling asawa, subalit hindi sila pwedeng higit na ibigin kaysa sa ating Panginoon. Kailangan din nating ibigin ang ating mga anak, subalit hindi sila pwedeng ibigin ng higit sa Panginoon. Bakit po? Baka sila ang maging Panginoon natin. Di ba may mga magulang na sumusunod sa mga anak? Kung ang buhay natin ay umiigot lang sa ating mga anak at wala na tayong oras at panahon sa Diyos, yun po, nakakahadlang po sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang anak po ay blessing ng Panginoon sa atin yan. Pero kung masyado tayo nakafocus sa kanila at nakakalimutan na natin na ang Panginoon at napapalayo na tayo sa Diyos, nagiging busy na tayo sa ating mga anak. At sinabi pa rin nga ni Jesus sa verse 26 na maging ang umiibig sa sarili niyang buhay ng higit sa Panginoong Jesus ay hindi maaring maging alagad niya. Ang bigat po ng pamantayan niya. Very strong po ang kamay niya dito, utos niya. Kung susunod tayo sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, sinasabi natin sa Kanya na, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa akin. Hindi na ako ang may hawak ng buhay ko, kundi ikaw na. Hindi na ang pangarap ko ang masusunod, kundi ang plano mo sa aking buhay. Hindi na ang reputasyon ko, kundi ang karangalan mo, Panginoon. Yan po ang dapat nating sinasabi sa ating Panginoon. Ibigin natin ang Diyos ng higit sa ating mga sarili. Ang maging tunay na alagad ng Panginoon ay ang ibigin siya ng higit pa sa ating sarili. Ayan po, may mga paraan po para ibigin natin si Jesus. Una po, nasabi diyan, iniibig natin siya dahil iniibig natin ang ating sarili. Ang problema sa ganitong pag-ibig sa Diyos ay minsan kapag hindi natin nakuha kung ano ang ating mga gusto sa Diyos, ay nanlalamig ang pag-ibig natin sa Kanya. Nagtatampo po tayo sa Diyos. Ang gusto natin ay pinipilit natin sa Diyos. Samantalang hindi naman yon ang gusto o kalooban ng Diyos. Hayaan po natin ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa ating mga buhay dahil siya ang nakakaalam sa ating mga kinabukasan. At pangalawa po, iniibig natin siya dahil kinikilala at pinahahalagaan natin ang kanyang ginawa para sa atin. Ito ay tugong pag-ibig, pag-ibig na karapat-dapat lamang ibigay sa Kanya bilang tugon sa pag-ibig niya sa atin. Bakit po? Anong ginawa niya para sa atin? Ito po yung pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa atin. Namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Iniibig natin siya dahil tayo ang unang inibig niya. Kaya dapat ay nagsasakripisyo tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Ipinapaubaya na po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, ang pagsunod natin sa Panginoong Hesus will cost us everything. Lahat-lahat po maging ang ating mga minamahal sa buhay. Ang tanong po sa atin ngayon ay kung ang pagsunod kay Jesus ay Jesus minus loved ones, susunod pa rin ba tayo sa Kanya? Alalahanin po natin ang sinabi niya sa Matthew 10 verse 37. Ang sabi po dito ay, ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
Nais ng Panginoong Hesus na magkaroon ng pagmamahal at katapatan ng tao sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagmamahal at katapatan ito ay hindi dapat umaagaw sa pagmamahal at katapatan sa ating Panginoon. Tulad nga po ng sinasabi sa Exodus 3, verse 34 verse 14, sabi doon, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Mapagnibughuin ng Diyos, hindi siya papayag na papangalawa lang siya sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na magkaroon siya ng karibal sa ating pagsamba o sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na nahuhuli siya at ang gusto niya ay siya ang priority natin sa ating buhay. Jesus first. Amen? Ang kaugnayan natin sa iba, maging sa ating pamilya, ay hindi dapat makaapekto sa paglilingkod natin sa Diyos. Madalas kasi napakadali natin gumawa ng justification na sasabihin natin, maiintindihan naman ng Panginoon ang kakulangan natin sa Kanya kung ito naman ay para sa kapakanan ng ating pamilya. Tama po ba yun? Maintindihan pa po ng pamilya ng Diyos yun? Hindi po. Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos ang ganitong katwiran. Naalala niyo po ba ang sinabi ng Panginoon Hesus sa isang alagad na ipinakiusap niya sa Panginoon na kung pwede niyo munang ipalibing ang kanyang ama bago siya sumunod? Di ba ang sabi dito ay, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Nais po ng Panginoon na unahin natin siya. Italaga natin ang ating sarili sa Diyos. Mangako tayo at gawin na pakamamahalin natin ang Panginoon. Paglilingkuran natin siya at susunod sa kanyang mga utos, sa kanyang kalooban. Sa ganitong paraan lamang tayo magiging totoong alagad niya. Ang hinihingi ng Panginoon ay unahin natin siya, ang ating buong pagmamahal at paglilingkod ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. Amen? At pangalawa po, kung anong pag-ibig ang hinihingi ng Diyos sa mga tunay na alagad ay pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. Sabi po sa verse 27, ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Madalas, nakakarinig tayo ng salitang sakripisyo mula sa mga tao sa ating paligid. Ano nga ba talaga ang sakripisyo? Kaya ba natin itong gawin o baka nagawa na nga po natin ito at hindi lang natin alam? Marami ang nagsasakripisyo para sa pamilya, katulad na nga po ng mga overseas workers. Ginagawa nilang lahat para lamang matustusan, matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagsasakripisyo silang mapahiwalay sa kanilang pamilya na kung ilang taon. Linalabanan nila ang homesick na alam naman po natin na napakahirap nito. May mga nakalimutan na mag-asawa dahil priority nila ang pamilya. At nakalulungkot pa, minsan po ay di po ba, may mga inaabuso pang mga OFW. Tayo po bilang mga Kristiyano ay kailangan ding magsakripisyo para sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng Panginoon ay tumutukoy sa mga adhikaing nagtataas ng pangalan ng Diyos. Kasama na po rito yung mga ministries na ating kinabibilangan. Kung tayo ay mga Bible studies leaders, ay magsasakripisyo tayo para na magturo para sa gawain. Kung tayo ay nasa music ministry, magsasakripisyo tayo na pumunta sa mga practice. At bilang mga Kristiyano ay magsasakripisyo tayong dumalo sa mga gawain. Ito man ay online o face-to-face, lalo-lalo na po, araw ng linggo tulad po ngayon, na kung saan tayo ay sama-samang nagpapasalamat, nagpupuri,
at sumasamba sa ating Panginoon. Kailangan din po magsakripisyo tayo para sa ibang tao. Hindi lamang tayo nabubuhay para sa Diyos, para sa ating pamilya, at para sa ating sarili. Tayo ay nilikha rin ng Diyos para sa ating kapwa. Dapat ay maging sensitive din po tayo para sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Maging sila man ay ating kapitbahay, kapatiran, kaibigan, katrabaho, mananampalataya man o hindi. Ang sabi po sa verse 27 ay, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang krus po noon ay simbolo ng kamatayan. Ang pagpapako sa krus, ang pinakamabigat na paraan noon ng pagpaparusa sa isang nagkasala sa lipunan. At ang mismong ipapako sa krus, ang nagpapasan ng krus na pagpapakuan niya. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin na inihambing ng Panginoong Hesus ang pagsunod sa Kanya sa pagpasan ng krus. Ang pagpapasan ng krus bilang simbolo ng pagsasakripisyo at pagsunod ay napakaliwanag po. Talagang natatanim sa ating isip ang napakataas na uri ng sakripisyo na haharapin ng isang alagad. Nahahanda ang isang alagad na magsakripisyo at sumunod sa Panginoon Hesus hanggang kamatayan. Katulad nga po ng kahandaan ng Panginoong Hesus na nagsakripisyo at sumunod sa kanyang ama hanggang kamatayan. Sa wika nga po sa John 4 verse 34, ang pagkain ko ito pa rin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagagawa niya. May mga nagnanais po na sumunod sa Panginoon, ngunit ayaw nilang magpasan ng krus. Ayaw nilang magsakripisyo. Kaya marami iglesia ang nagiging mahina. Kapag may responsibilidad na sa iglesia, marami ang nagsisialisan. Maraming dahilan. Ayaw magsakripisyo. Marami po ang gumagamit sa krus ngayon bilang palamuti na lang, burloloy na lang. Sa kwintas, dekorasyon na lang po ito ngayon. Yung krus, hindi na nila naintindihan kung anong ibig sabihin nito. Nawalan na o nakalimutan na po ang tunay na kahulugan ng krus. Sa isang malawak na pangunawa, ang sakripisyo ay nangangahulugan ng pagsuko at pagbitiw sa mga bagay na mahalaga o ninanais. Ang mga bagay na yon ay tulad ng oras o panahon, kayamanan, kabuhayan, damdamin at iba pa. Ang mga ito ay ating tinalikuran para sa kapakanan ng isang bagay na mas kailangan, mas karapat-dapat o higit na mahalaga. Noon po sa lumang tipan, ang pinakaugat sa salitang sakripisyo ay nangangahulugan ng pagkatay ng mga hayop o bilang handog sa Diyos, di po ba? Ito ay nangangahulugan ng pagbigay at pagsuko sa Diyos ng ilang mahalagang pag-aari. Hindi na siguro matutularan ang ginawa ni Abraham ng pag-aalay niya kay Isaac na anak niya kay Sarah. Ginawa ito ni Abraham dahil malaki ang takot niya sa Diyos. Ipinakita rin niya kung gaano niya kamahal ang Diyos sa kanyang ginawa. Ang kanyang halimbawa ay inspirasyon sa ating lahat tungkol sa tunay ng pagsasakripisyo. Ang Panginoon Jesus po ay ang ating ultimate example ng pagsasakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo maligtas. Kung hindi po siya nagsakripisyo, tayo ay nananatili pa rin sa kasalanan. Pero tayo ay pinalaya na dahil sa muli niyang pagkabuhay. Kung hindi nabuhay na muli ang Panginoong Hesus,
Ang lahat ng namatay kay Kristo ay napahamak. Pero nabuhay na muli ang Panginoon Hesus, kaya ang mga namatay kay Kristo ay kasama na ng ating Panginoon Hesus. At ang nabubuhay sa Kanya, ang nagsasakripisyo sa Kanya, ay Kanyang gagantimpalaan. Yan po ang mga bunga ng pagsasakripisyo para sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpasan ng ating krus araw-araw. Ibig sabihin, pagsuko ng ating mga sariling naisin, mga ambisyon, mga pangarap, minsan nga po mga ari-arian pa, kayamanan, at maging ng ating buhay kung kinakailangang alang-alang kay Kristo. Asahan na rin natin na kapag nais nating maging alagad ni Kristo, ay marami tayong haharapin at pagdadaanan ng mga pagsubok, mga panglalait, pasakit at pag-uusig at iba pang mga challenges sa buhay. Hindi po solusyon ang pag-iwas sa mga ito, kundi dapat ay harapin natin ang mga ito dahil sa pangako niya. Ano ba ang pangako niya? Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Ang pagsunod sa ating Panginoon bilang alagad ay hindi po madali. Ang pagiging isang alagad ay hindi katiyakan na masaganang buhay sapagkat hindi pinangako ng Diyos na ang mga naglilingkod sa Kanya ay hindi makararanas ng mga pagsubok. Tandaan lamang po natin na kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, ito ay pagsubok sa katatagan ng ating pananampalataya. Magpatuloy lang po tayo sa pagsunod kay Kristo. Kung handa na tayo magpasan ng ating krus, kung handa na tayo magsakripisyo, maaari tayo ay maituturing na isang tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Hindi naman po masasayang ang gagawin nating pagsasakripisyo. Bakit po? Sapagkat ang pagpapagal at pagsasakripisyo ay may kalakip na gantimpala. Sinabi po yan sa Matthew 16 verse 25. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano po ang tinutukoy dito? Buhay na walang hanggan. Ito po ang gantimpala sa mga sumusunod at susunod pa sa ating Panginoong Hesus. At pangatlo po, kung anong pag-ibig ang hinihingi ng Diyos sa mga tunay na alagad. Pag-ibig sa Diyos sa pagtatalagang tapusin ang inumpisahan. Sabi po sa verse 28 to 30, kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at kwentahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagtatapos nyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatatapos. Siya ay kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. Di po ba bago tayo magpatayo ng bahay ay dapat may plano yon, di po ba? Dapat nakaplano lahat. May sapat ba tayong budget para hindi tayo kapusin hanggang sa matapos ang pagpapagawa nito? Saan ba natin gusto itong ipatayo? Anong klaseng bahay ba ito? Bungalow, apartment style, condo style, o mansion ba? Ganito rin po kung gusto natin maging alagad ni Kristo. Dapat pinag-iisipan ding mabuti. Kaya ba nating manatili at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya hanggang wakas, hanggang sa Kanyang pagbabalik? Yan po ang tanong. Kailangan po kwentahin natin ang halaga ng pagsunod sa Panginoong Hesus. Sapagkat kapag tayo'y nagsimula, hindi na dapat huminto o umurong. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi pwedeng resulta lamang ng emosyon o mabilisang pagpapasya. Ito isang pagpapasyang kinakailangang pinag-iisipang mabuti. Katulad nga po ng isang taong magtatayo ng tore. Ito yung mga taong hindi buo ang pagsunod kay Jesus. Sa nguso lang, wala sa puso.
sa oras ng ginhawa lang. Kapag mahirap na, aatras o aayaw na. Ang salitang kukutsain ay masakit pong pakinggan. Lalo na sa kultura ng mga Hudyo at hawig nga din po sa ating mga Pilipino na nakakahiya. Mahalaga sa atin ang dignidad, ang maganda ang masabi ng mga tao sa atin. Pero sinasabi dito ng Panginoon Hesus na kabaliktaran ang matatanggap natin kung mas mahalaga sa atin ang sarili nating karangalan kaysa ang pagsunod kay Jesus. Hindi lang po ang mga tao ang kukutya sa atin kapag tayo ay tumalikod sa ating Panginoon, kundi ang Diyos mismo. At bilang parusa sa mga taong gusto lang kay Jesus ay yung mga bagay na nakukuha nila sa Kanya. Pero di naman talaga ang Panginoong Jesus ang pinakamamahal nila. Ano ang sasabihin ng Panginoon sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yun po ang sabi sa Matthew 7 verse 23. Ito yung mga tao ngayon na mas mahal pa nila ang kanilang kayamanan, ang kanilang sarili, at ikinahihiya nila ang Panginoon Jesus at ang kanyang mga salita. Kaya ikakahiya rin sila ni Jesus pagparito niya muli o sa kanyang pagbabalik. Ano man pong sinimulan sa discipleship ay kailangang ipagpatuloy at tapusin. Hindi po pwedeng nababawasan ng init, ang passion, at ang commitment. Nagsimula tayong mainit, kailangang matapos po tayong nag-aapoy. Kung ang sinimulan ay hindi maipagpapatuloy, sa halip na dangal o sa halip pong dangal ang makakamtan natin ay pagkutya ang aanihin ng alagad at maging ng Panginoon mismo. Tulad ng Diyos, ang alagad ay kailangan may follow through upang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Ito bang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos? Kaya nga sabi po doon, kaya nga upang tayo ay maging tunay na alagad ni Kristo, ay kailangan nating italaga ang ating sarili sa pagtapos sa anumang sinimulan natin. Yung mga baguhan o nangako na tayo nagsisimula pa lang sa buhay Kristiyano, sana po ay mangako kayo na panghabang buhay na yan. Yung mga nagsisimula pa lang sa mga family devotion, mangako po tayo alang-alang sa kaligtasan ng ating sambahayan. Magpatuloy po tayo. Yung mga nagsisimula pa lang sa mga small group ministry, gaya ng Bible study group, school of workers, magpatuloy po tayo at huwag titigil para sa ikalalago ng ating buhay pananampalataya. Amen? At ang panghuli po kung anong pag-ibig ang hinihiling ng Diyos sa mga tunay na alagad. Pang-apat po ay pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay. Ang sabi po sa verse 31 to 33, o sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban niya na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makapagsundo. Sa literal pong sinasabi dito, ang digmaan po kasi noon ay parang man-to-man lang. Ibig sabihin, kung mas marami kang tauhan o kawal, siyempre lamang ka na po. Di po ba? Tulad po sa sinasabi dito, ang ratio po na nangyayari dito is 1:2. Ibig sabihin ay ang isang tauhan ng haring makikipagdigma ay 2 po ang makakatapat niya doon sa kawal ng kalaban. Kaya nga po malabong manalo ang haring makikipagdigma na 10,000 lamang ang kanyang kawal. Bilang alagad ng Panginoon, tayo ay pumapasok po sa isang digmaan din. Isang spiritual warfare. Doon po sa sinabi ni Jesus, outnumbered ang hari, 1 laban sa 2. Kung susugod siya basta-basta, tiyak po na mapapahamak siya o
matatalo sila. Dito po ang nakataya ay buhay at kaharian. Kung hindi pinag-aaralang mabuti ng hari ang gagawing pakikipagdigma, ay hindi lang po reputasyon o dangal ang mawawala sa kanya bilang isang talo ng hari, kundi maraming buhay ang masasawi at maagaw mismo ang kanyang kaharian. At ganito po ang sasapitin ng mga taong ang pagsunod kay Jesus ay basta-basta lang. Mapapahamak, mamamatay, at mararanasan ang pait, hirap at sakit ng parusa ng Diyos sa mapagsawalang hanggan. Maliban na lang kung tayo ay makikipagsundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod kay Jesus. Magiging alagad lamang tayo ng Panginoong Jesus kung isusuko natin sa Kanya ang ating buhay. Dahil kung patuloy tayong susuway sa Diyos, ay hindi tayo magtatagumpay. Ang buhay na hindi isinuko sa Panginoon ay isang sayang na buhay. Tulad po ng hari sa kwento, dapat tayong mag-isip ano ang mangyayari sa atin kung magpapatuloy tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ay maaaring magbigay sa atin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit hahantong ito sa walang hanggang kaparusahan. Sa impyerno po ang ating patutunguhan. Kung isusuko natin ang ating buhay sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan at buhay na walang hanggan sa nakapiling ang Panginoong Jesus. Kung gagawin natin ang mga pangakong ito at sasabihin natin sa Diyos na isinusuko natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, at ipaglilingkod natin ang ating kalakasan sa ating Panginoon habang buhay, tayo ay magiging tunay na alagad ng Panginoong Jesus. Sa discipleship, mas mabigat ang nakataya. Ano po ang nakataya? Ulit, buhay na walang hanggan. Ang hindi nagtatapat hanggang wakas ay mapapahamak. Sabi po sa Matthew 24. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa sandaling maging alagad ni Kristo ang isang tao, mas malaki ang aasahan sa kanya. Hindi na niya pwedeng gawing excuse ang kasabihang, sapagkat ako'y tao lamang, kaya't nagkakasala. Iba na ang kanyang pamantayan. Pamantayan na ng isang alagad ni Kristo at sa pamantayang iyon ay susukatin. Inaasahan sa isang alagad ang isang buhay na disiplinado, may kaayusan, at may tinutungo o may direksyon. Sabi po ni Pablo sa Filipos 3:13 hanggang 14, sabi po doon, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na makamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Magagawa po ito ng isang alagad katulad ni Apostol Pablo kung ang kanyang buhay ay disiplinado at nakafocus sa pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Nagbigay din nga po si Apostol Pablo ng 3 modelo na dapat tularan ng bawat alagad ni Jesus. Sabi niya sa 2 Timothy 2:3-6, ay makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Isa pa po ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabaho ng mabuti, ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Ibig sabihin po, ang modelo ng isang alagad ay isang kawal na tapat sa kanyang pinuno. Dapat ay sinusunod natin ang ating mga
ang mga utos at kalooban ng Panginoon nang walang pag-aalinlangan. Ang isang alagad ay katulad din ng isang manlalaro na sumusunod sa lahat ng alituntunin at katulad din ng isang magsasakang masipag sa pagtatrabaho. Tapat, masunurin, at masipag. Ito po ang mga katangiang dapat taglayin ng isang alagad sa kanyang paglilingkod. Ang isang alagad ay isa na pong bagong nilalang. Iba na ang kanyang lifestyle. Iba na ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Iba na ang kanyang mga pangarap. Tulad nga po ni Apostol Pablo. Ganito na ang hangarin ng isang alagad. Batay sa Filipos 3 verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan upang ako man ay muling buhayin muli sa mga patay. Ganyan po katindi ang hangarin ni Pablo bilang alagad ni Kristo. Hindi po biro-biro ang maging alagad ni Jesus. Ngunit hindi rin biro-biro ang gantimpalang makakamtan. Ano po ang gantimpalang uli ito? Buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. So ayan po, ano nga bang pag-ibig ang hinihingi ng Diyos sa tunay na alagad? Pag-ibig sa Diyos na nangingibabaw kaysa kanino paman, pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, pag-ibig sa Diyos sa pagtatalagang tapusin ang inumpisahan, pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko ng ating buhay. Sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus bilang kanyang mga alagad ay binabago niya ang ating mga isipan, mga hangarin, mga relasyon at mga pangarap sa buhay. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon para ibahagi din ito sa iba at sanayin sila sa pagsunod sa Kanya. Kung ano ang natutunan natin, ay siya namang ibabahagi natin sa iba. Ibig sabihin, walang sino mang nagsasabing siya ay alagad o tagasunod ni Kristo ang nakaupo lang at nakamasid. Hindi siya magiging alagad ng Panginoong Hesus kung hindi siya nakapag-isa kay Kristo Jesus. Lahat po tayo ay may bahagi sa huling utos ng Panginoong Hesus bago siya bumalik sa langit. Make disciples of all nations. Sabi po sa Matthew 28 verse 19, saan man tayo naroroon, saan man sulok ng mundo tayo dalhin ng Panginoon, ang layunin natin ay to make disciples who make disciples hanggang maabot lahat ng mga lahi sa mundo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Habang ginagawa natin ang pagsunod sa Diyos, makakaasa tayo sa ipinangakong presensya ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 28:20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen. Sa ating pong paglalago, ang relasyon sa Diyos ay may kaakibat na pangako. Ang imbitasyon ng Panginoon ay panghabang buhay na kaugnayan. Hindi tayo maaaring maging alagad ni Kristo kung hindi tayo papasok sa panghabang buhay na paglilingkod bilang tagasunod ng Panginoong Hesus. Bilang mga alagad ay magkaroon tayo ng pagtatalaga na unahin natin ang Diyos sa ating buhay, magkaroon tayo ng pagtatalaga na magsakripisyo para sa Kanya. Gampanan natin ang ating mga responsibilidad sa ating iglesia. Magkaroon tayo ng pagtatalaga na tapusin ang ating inumpisahan. Pagpatuloy natin hanggang wakas ang ating pananampalataya at magkaroon tayo ng pagtatalaga na isuko ang ating buhay sa Panginoong Hesus bilang Kanyang alagad. Ang tunay na alagad ay hindi puro salita at pangako. Ito'y nahahayag kung ang ating pag-ibig sa Diyos ay nangingibabaw kaysa kanino paman o kaysa sa lahat ng mga bagay. Mas lalo itong nahahayag sa ating buhay kung nakikita ito sa ating pagsunod sa Kanyang mga salita. Kaya nga, limutin natin ang lahat ng ukol sa ating sarili at sumunod tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po muli at nawa may natutunan po tayo sa